kapatid na ating pong taga-subaybay at nanonood sa gabi pong ito. Welcome po sa ating evening devotion. Ngayon pong gabing ito, tayo po ay naataasan na magkaroon po ng isang maikling pagninilay dito po sa Awit 145, mga talatang 17. Ang sabi po dito ay, matuwid ang Panginoon sa lahat niyang daan at banal sa lahat niyang gawa. Ang ating pong pag-usapan po ay ang katuwiran at kabanalan ng ating Panginoon. Ang talatang ito ay isang maikling deklarasyon, ngunit puno ng malalim na kahulugan tungkol sa katangian ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin na ang Panginoon ay hindi kailanman lumilihi sa landas ng katuwiran at kabanalan. Sa bawat kilos at desisyon niya, nakikita natin ang kanyang walang hanggang pagiging perpekto. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng kanyang daan at banal sa lahat ng kanyang gawa. Ipinapakita ito sa kanyang walang pagkiling na pagmamahal at katarungan para sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi siya nagtatangi ng tao, mayaman man o mahirap, bata o matanda. Ang kanyang katuwiran ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng katiyakan sa kanyang mga pangako. Tulad ng sinabi sa Deuteronomio chapter 32 verse 4, siya ang bato, sakdal ang kanyang gawa, sapagkat ang lahat ng kanyang daan ay katarungan. Kaya't maaari tayo magtiwala sa kanya ng lubusan. Alam siya ay laging gagawa ng tama. Ang kanyang katuwiran ay isang kanlungan sa gitna ng mga unos ng buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas. Mga kapatid, ang katuwiran ng Panginoon ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging patas. Ito ay sumasaklaw sa kanyang buong pagkatao. Alam niyo, ang kanyang pag-ibig, awa at katarungan, sa kanyang katuwiran, nakikita natin ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo kailanman iiwan o pababayaan. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kahit sa ating mga pagkakamali, ang kanyang awa ay laging nariyan upang tayo ay patawarin at ibalik sa tamang landas. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Sa Kanyang katuwiran, makakahanap tayo ng kapayapaan at katiyakan. Ang pagiging matuwid ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na maging matuwid din sa ating mga salita at gawa. Hindi po pwedeng siya lang ang matuwid. Dapat nating tularan ang kanyang halimbawa sa pamamagitan ng pagiging patas at makatarungan sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Huwag nating hayaang mabahiran ng kasakiman, inggit o galit ang ating mga desisyon. Sa halip, sikapin nating maging tapat at mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga sa Micas 6:8, o tao, ipinahayag na sa iyo kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Walang iba kundi ang gumawa ng katarungan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan kasama ang iyong Diyos. Ang pagsunod sa kanyang halimbawa ay magdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Ito rin ay magpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, na ang tunay na katuwiran ay nagmumula sa puso. Huwag nating hayaang mabahiran ng kasalanan ng ating mga puso. Bagkus hayaan natin ang kabanalan ng Panginoon ang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang katuwiran ng Panginoon ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkakasala, kundi pati na rin sa pagbibigay ng biyaya at pagpapatawad sa mga nagsisisi. Siya ang handang magpatawad sa ating mga pagkakamali kung tayo ay lalapit sa Kanya ng may taos-pusong pagsisisi. Sabi nga sa unang Juan 1:9,
Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang kanyang pag-ibig at awa ay walang hanggan. Huwag nating hayaang pigilin tayo ng ating mga pagkakamali na lumapit sa Kanya. Sa halip, gamitin natin ang mga ito bilang pagkakataon upang matuto at lumago sa ating pananampalataya. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Kanyang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng bagong simula. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng kasalanan. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa katuwiran ng Panginoon, mas lalo nating nauunawaan ang Kanyang banal na kalikasan. Makikita natin ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa lahat ng Kanyang nilikha. Mapupukaw tayo na sambahin at purihin siya dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at katarungan. Tandaan po natin, sinabi sa awit 97 verse 2, katuwiran at kahatulan ang saligan ng Kanyang luklukan. Ang pagkilala sa Kanyang katuwiran ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay nagpapaalala sa atin na siya ay laging nasa kontrol. Siya ang ating kalungan at kalakasan. Siya ang ating matuwid na Panginoon. Kahit sa bawat araw, alalahanin natin ang awit 145 verse 17. Isa puso natin ang katotohanan ang Panginoon ay matuwid at banal sa lahat ng Kanyang ginagawa. Hayaan nating ang katotohanan ito ang maging pundasyon ng ating pananampalataya. Naway maging inspirasyon ito sa atin upang mamuhay ng may kabanalan at katuwiran. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga yapak, tayo ay magiging instrumento ng Kanyang pag-ibig at biyaya sa mundo. At sa huli, makakasama natin siya sa Kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon. Sa oras pong ito, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa hapong ito na kayo po ay Diyos na nagpapakilala sa amin ng inyong katuwiran at ng inyong kabanalan. Salamat po sa katotohanan na walang ibang matuwid kundi ikaw lamang. Hinihiling po namin sa oras pong ito na ang katotohanan pong ito ang siyang maging sandigan ng aming pananampalataya upang kami mismong kaming iyong mga anak ay maging matuwid at maging banal din, O Diyos. Tulungan mo kami sa paglakad sa aming mga espiritual na pananampalataya, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, na ang katuwiran at ang iyong kabanalan ang siyang maging pundasyon ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, dahil nakikita mo ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ay matuwid, ikaw ay banal. At dahil po dito, Panginoon, inibig mo kami at ibinigay ang iyong bugtong na anak upang siya ang maging kabayaran ng aming mga kasalanan sapagkat hindi namin kaya na ito po ay aming mabayaran kundi tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo mga kapatid at hinihiling ko po na sa darating pong bukas ay atin din pong muling panoorin ang ating pong susunod na pagtagapagsalita sa pagninilay ng ating pang-araw-araw na salita ng Diyos. Magandang hapon po, pagpalain po tayo ng Panginoon.